Kape tayo, kape, 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 kape. Maganda yung usapan natin ngayon. Tungkol sa mga tao na pinagpala daw ng Diyos. Sila daw yung mga tao na ibinuhos daw ng Diyos sa kanila ang biyaya. Naku, ang sarap talagang pakinggan kapag dating talaga sa ganyan. Na talagang sinasabi nila na sila daw po ay pinagpala ng Panginoon. Eh sino ba naman hindi matutuwa? Pagka sinabi ba naman na pinagpala ng Diyos, siyempre naman kahit sino matutuwa, di ba? At saka mapipil mo rin na sana ikaw din, papalain ka ng Diyos. Pero ang tanong, kapag tinanong mo, ano bang klaseng pagpapala na ibinigay ng Diyos sa'yo? Magugulat ka. Magugulat ka sa sasabihin nila. Alam niyo kung ano? Alam niyo mga kapatid, kung sino man makapanood sa video na ito, sigurado matatamaan po kayo. Pero wag po kayo magagalit kasi po ito ay may lesson learned po sa ating lahat, hindi lang po sa akin, hindi lang po sa inyo, at sa buong mundo po. Makaka-related po nito sa mga ganito sitwasyon ng pamumuhay. Alam niyo po kapatid, wag na po natin sasabihin sa mga tao na kayo po pinagpala ng Diyos. Kung alam niyo sa sarili ninyo kung saan nagmula at saan nanggaling ang inyong kayamanan. Kasi po sa totoo lang, kahit baliktarin po ang mundo, kapag galing po sa masamang gawain, ay wag na po ninyo sabihin na kayo po pinagpala ng Diyos. Kasi ayaw ng Panginoon yan, lalo lang po kayo magkakasala. Alam niyo ba, ang kalaban ng Diyos ay nagbibigay din po ng kayamanan at gusto nga niya angkinin ang kayamanan na nasa langit at ang karangalan ng ating Diyos. Pwede niyang gawin ang ginagawa ng ating Panginoon. Pero hanggang dyan na siya, hindi niya kayang abutin ang karunungan ng ating Panginoon. Hanggang dyan lang siya, yun ang laging sinasabi ng Diyos sa kanyang kalaban. Kaya gumagawa ang kalaban ng paraan na para mapaniwala natin ang ating sarili na tayo ay pinagpapala ng Diyos kahit hindi naman. Tandaan niyo po mga kapatid, kung ano man ang trabaho mo ngayon, kung ikaw ay isang nagnanakaw ka ng mga pera ng ibang tao, tapos itinutulong mo din naman sa mga tao, sa tingin mo ba nakalulugod ito sa mata ng Diyos? Hindi po. Pero alam mo na kapag ikaw ay tumulong sa tao, nakalulugod ito sa tao. At yung mga tao naman na walang alam sa ginagawa mo ay magpupuri sa Panginoon. Nakakaawa po talaga ang mga ganitong klaseng tao. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pagtulong sa kapwa po ay dapat po ay pinagmulan sa ating pinagpawisan. Hindi po dahil sa tao na nagbigay sa iyo ng tulong, lalo na sa masamang paraan. At ito pa, huwag mong sasabihin na pinagpala ka ng Diyos kung ang trabaho mo naman ay sama-sama din nagmula. Ibinibigay mo ang iyong buong lakas, buong kaluluwa, kung kanino-kanino, para lang kumita ka ng pera at maging masaya ka. At ito na may itinutulong mo sa mga mahal mo sa buhay. Tandaan mo kapatid, ang mga ganitong klaseng pamumuhay ay hindi po talaga nakalulugod sa Diyos. Oo, mayaman ka, masarap ang kinakain mo, maganda yung tinutulugan mo, nabibili mo yung gusto mo, at kahit mga sasakyan na mamahalin, bahay, kotse, at mga alahas, at nakakatulong ka sa mga tao, tandaan mo kapatid, hindi yan ang hihingiin ng Diyos sa atin sa araw ng ating kamatayan. Kung hindi ang mga nagawa nating mabuti dito sa lupa. Hindi po yung kayamanan o anong meron kang mga bagay-bagay na ipinagyaman mo dito sa lupa na ikaliligtas ng iyong kaluluwa. Kahit po ang physical mong kalagayan ay hindi po yan makakatulong para makasurvive ka sa iyong karamdaman. Alam niyo ba kapatid, may sekreto po. Hindi niyo ba napapansin yung mga pulubi, ang kinakain nila sa kalsada, mga nahuhulog dyan, yung mga basura, pero hindi sila nagkakasakit sa mga kinakain nila at natutulog po sila sa semento, pero hindi sila nagkakasakit. Pero tingnan niyo po ang mga mayayaman, ang sasarap ng kinakain, may glutathione pa, may mga vitamins pa, nag-e-exercise pa, pero sandamakmak ang kanilang mga sakit. Alam niyo ba kung bakit? Ang totoo, pinagpapala talaga ng Diyos ang mga mahirap kasi nga wala silang magawa at hanggang dyan na ang kayang gawin at ang kaisipan nila. Pero dahil sa pananampalataya at panalangin at patnubay na hinihingi nila sa Diyos, kaya po sila ay nagiging ligtas sa lahat ng oras. At maraming mga tao na nagsasabi na sila pinagpala ng Panginoon. Pero ang tanong, ano bang klaseng pamumuhay ang meron sila at bakit nila nasabi na sila pinagpapala ng Diyos? Alam niyo mga kapatid, maraming klase ang pagpapala po ng ating Diyos. Pwede po kayong pagpalain dahil po sa kayo po ay mapagkumaba. Kahit na kayo po ay inaapi, pilit po kayong nagpapakumbaba sa mga taong nanglalait sa inyo, nangiinsulto sa inyo. Kahit na nasasaktan na kayo pa rin ang gumagawa ng paraan na ikabubuti po ng lahat na wala pong pag-aaway-away at wala pong pagkatalo-talo. Meron pa po, maaari po kayo pinagpala ng Panginoon Diyos kasi kayo po ay matulungin na tao. Kahit na kakainin na lang po ninyo ay ibibigay pa ninyo sa taong masigit na nangangailangan. At meron pa po, kaya po kayo pinagpapala ng Diyos kasi kayo po ay mahabagin. Kahit na nakikita ninyo ang mga tao sa paligid ninyo, tinutulungan ninyo sila kahit alam ninyo na may makakain naman sila. Pero may mga ibang bagay na wala silang magagawa tulad na lang ng alin, yung paghingi ng tulong sa inyo. At tinutulungan ninyo sila na walang kapalit. Marami pa po mga bagay na makakatulong po ang ating Diyos at masasabi po natin na pinagpala po tayo ng ating Panginoon. At meron din naman po ang ating kalaban at kaaway din po ng ating Diyos ay pwede din po tayong pagpalain. May mga tao po na nagsasabi na sila daw po ay pinagpala ng Diyos. Pero kapag tinanong mo kung anong hanap buhay ang mayroon sila, ay agad naman nitong pinagmamalaki nila ang kanilang hanap buhay. Kahit na ito alam nila ay masama ang pinagmulan at ang sinasabi nila madalas, bakit? Ikaw ba ang magpapakain sa amin? Kaya mo bang ibigay ang lahat ng pangangailangan namin? Bakit? May ambag ka ba sa paghihirap ko? Sino ka para makialam ka
sa mga diskarte ko. Anong pakialam mo? Yan ang madalas na maririnig mo sa mga taong sila daw po ay pinagpala ng Diyos. Kaya napakasakit pakinggan kapag alam natin na ang ating kapatid ay hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Sinasabi niya na siya daw po ay pinagpala ng Diyos. Pero ang katangian at ang kanyang kalagayan po bilang isang tao dito sa mundo ay namumuhay po sa kadiliman. At ito po ba ay nakalulugod sa Diyos? Mga kapatid, alam niyo po, kung ano po ang pinagbawal sa langit, iyan din po ang ipagbabawal sa lupa. Kung kayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, mababasa po ninyo yung salitang yan. Kaya nga po, tayo po ay nagkaroon ng commitment sa Panginoon. Hindi po dahil sa siya ay bababa dito sa lupa, pakakausapin po tayo. Siya po ay gumamit ng mga tao at kinalugdan ng kanyang banal na espiritu. At ipinapasulat po kung ano po ang kalooban ng ating Diyos. Kaya po, inaanyayahan po tayo ng ating Diyos na magbasa po tayo ng Biblia. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay naandun po sa banal na kasulatan. Maraming tao ang ayaw makinig dyan. Maraming tao ang ayaw sumunod dyan. At maraming tao ang humuhusga dyan. Paano na lang kung ang mga hula sa banal na kasulatan ay mangyari sa hinaharap? Paano ka ngayon? Paano ang kaluluwa mo? Hindi mo kilala ang kalooban ng Diyos, pero kilala mo ang Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, sa buong mundo, walang hindi nakakilala sa Diyos. Walang hindi nakakilala sa anak ng Diyos. Walang hindi nakakilala sa tamang daan. Walang hindi nakakilala sa liwanag ng buhay na nag-iisang Diyos. At sa pangalan ng ating Panginoon, nakilala natin siya. Isinilang na po tayo sa mundo na ito, nakatatak na po sa ating kaluluwa ang kabanalan ng ating Diyos. Kaya kilala natin siya. At kung sa mga bata nga po, kapag tinatanong mo nasaan ang Diyos, itinuturo po kagad nila yung langit, na samantalang wala naman po nagtuturo sa kanila. Ganyang kadakila po ang ating Diyos. Kaya po, palagi natin sinasabi sa Panginoon na sa lahat ng bagay na kapag tayo nananalangin, ipinamamagitan po natin sa ating Panginoon Jesus. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, sana po na-inspire kayo dun sa kwento ko tungkol po dun sa mga magagawa ng ating Diyos. Kaya po kung kayo po ay namumuhay sa masamang gawain, nako, iwan nyo na yan. Aanuhin nyo naman yung kayamanan na yan. Hindi naman yan makakatulong sa inyo kung sa masamang gawain. Kasi kapag kayo ay magkasakit, hindi yan makakatulong sa inyo. Lalo na po sa ating spiritual na buhay. Hindi po yan makakaligtas po sa inyo at sa atin. Hindi po. Di bali pong mahirap tayo, basta lumalakad tayo na may liwanag. Kahit mahirap po tayo, naghanap buhay tayo ng patas, marangal, yun po talaga ang pinagpapala ng Diyos. Datnan ng kamatayan yan, 100%, mas mayaman pa yan doon sa mga nakilala mong mayaman dito sa lupa, na sama-sama naman ang ginagawa. Kaya po, sa lahat ng mga followers ko, sa lahat ng mga viewers ko, sana po na-inspire kayo, paki-follow and share po ng aking video, at God bless you po rin sa inyong lahat. Bye!